So, kagaya na nabanggit ko kanina, tinanong ko kayo kung masasabi nyo ba na kayo ay mabuting tao. And lahat sa inyo, never na sinabi na mabuting tao siya. And ganoon din naman, hindi nyo rin sinasabi na masamang tao kayo. So, nahihirapan kayo kung nasan kayo sa dalawa. Kaya meron akong gagamiting basis to test us if nasan tayo sa dalawa. Mabuti ba tayong tao or masama? Okay lang ba yon? Okay. Are you familiar with the 10 Commandments? Yes po. Oh, sino ang kaya magbigay ng isang commandment? Sige na ni mo natanan. Wala po, isa lang. Bawal mag... Wait lang, wait. Hindi. Bawal kumabit sa may asawa. Pwede. How about si ma'am? Uy, hindi magtingog. Bawal bawal magnakaw. So, kagaya ng sinabi ni ma'am, you shall not commit adultery. Kagaya ng sinabi ni ate rin, you shall not steal. And kay Kuya Raymart din, sabi niya, bawal pumatay. Tama ba? You shall not kill or murder. Okay. So, tama yung mga sinabi ninyo. Yun yung gagamitin kong basis to test us if we are truly a good person or a bad person. Okay lang ba? Okay. Unang tanong, sa inyong anim dito, sino ang makakapagsabi na sa buong buhay nila, hindi pa sila nakapagsinungaling? Ay, wala. Parang... Wala. So, lahat kayo nakapagsinungaling na. Yes po. Okay. Ilang beses na? Eh, hindi na mabilang. Hindi na mabilang. Hindi na mabilang. Like yung dati ako pagkabata, nagsinungaling ako sa mama ko na mataas grado ko para hindi ako mapagalitan. Yun yung reason ko bakit ako nagsinungaling. So, I think pwede yan ma-considered as white lies, yung sinasabi ng iba na meron daw white lies, no? Para maproteksyonan yung reputasyon mo o yung pagkatao mo, right? Pero actually, yung lies, walang kulay. Walang color. It's always a lie. White lies, dark lies, whatever kulay yan, it is just one. Always a lie, okay? So dahil nakapagsinungaling na tayo, sa tingin nyo kaya, ano yung tawag sa isang taong hindi nagsasabi ng katotohanan? Tama, liar. So ano po tayo? Sinungaling tayo, no? Okay, yun yung una. Pangalawang tanong, sino na sa inyo dito yung nakagawa ng meron siyang kinuhang bagay or gamit na hindi niya pagmamay-ari? It doesn't matter gaano kalaki or kaliit, kinuha niya ito na hindi niya pagmamay-ari. Nagawa niyo na ba yun? Like for example, chicherya ng kapatid niya, kinain niya na hindi siya nagpapaalam. Kwarta sang parents. Yung mga ganon, pangungupit. Nagawa niyo na yon. Yes po. How about pangungupyan ng sagot sa kaklase? Number one. Yes. Nagpa-send ng ng answer sa messenger. Tama, no? So, ilang beses na rin nagawa natin? Madami. 4 times. Talagang nabilang times 10. So, hindi na rin mabilang, kagaya ng pagsisinungaling. Yes po. So, ano yung tawag ninyo sa isang taong kumukuha ng bagay or gamit na hindi niya pagmamay-ari? Tama, magnanakaw. So, ano po tayo? Magnanakaw. Actually, it's worse than that. Hindi lang tayo magnanakaw. We are a lying thief. Sinungaling na, magnanakaw pa. Ganun tayo ka makasalanan, no? So, yun pa lang. Pangalawa pa lang yun. Gusto niyo pa ba? Yes po. Hindi pa naman nasasaktan yung damdamin ninyo, no? So, just bear with me lang po, okay, sa mga tanong ko. Pangatlong tanong, sabi sa commandment, merong nilagay doon na you shall not use the name of God in vain sa third commandment, sa 10 commandments. Ang tanong dyan, bilang mga senior high school students, na try nyo na bang banggitin or gamitin yung pangalan ng Diyos sa walang kwentang bagay? Hindi. Yung mga ganyan. Yung expression, Hindi naman maiwasan. hindi maiwasan. Sige Kuya Raymart, ano yung sinasabi mo kanina? Like, karang Diyos ko na word, mga mga bad words. Tama. Yung paggamit ng pangalan niya, no? Yes, so wag niyo na pong gagamitin, okay? Alam niyo po ba na in the Bible, sa Old Testament, agad-agad pinapatay ng Diyos yung taong ginagamit yung pangalan niya sa walang kwentang bagay? Alam niyo po ba kung anong paraan, paano sila pinapatay? They are stoning someone to death. Binabato nila yung taong yun kapag nakagawa ng kasalanan. So therefore, galit ang Diyos sa isang taong ginagamit yung pangalan niya sa walang kwentang bagay. Sa tingin niyo kaya, bakit ganun kaseryoso ang Diyos na kinakailangan niyang kitilin yung buhay ng isang tao na ginamit lang naman yung pangalan niya sa walang kwentang bagay? Kasi sinacrifice ni God yung sarili niya para mawala yung mga kasalanan natin. Yes, pero doon sa part na yon na bakit kinakailangan niya na
parusahan yung taong ginamit yung pangalan niya sa walang kwentang bagay? Bakit binawi niya yung buhay na yon? Parang walang respeto. Ganun. Tama po, walang respeto. Ito yung tanong ko ngayon sa inyo. Gugustuhin nyo ba ipagamit yung apelyido ng mga magulang ninyo sa ibang tao, gagamitin nila yon sa walang kwentang bagay? Hindi. Bakit? What's the reason? Wala po ng respeto tapos halimbawa gamiton nila sa mali nga bagay. Siyempre halimbawa nakapatay siya tapos apelyido sa akong parents ang gigamit. Siyempre pangitaon nila ang akong papa. Mm. Kay mama man to yung gamit or relatives sa akong papa. So, ibig sabihin, nafe-feel ninyo yung disrespect. Naiinsulto kayo. Yes po. Tama? Meron ba kayong pagmamahal sa magulang ninyo? Yes po. So, the reason why na ayaw ninyong gamitin at the same time, ayaw ninyong ipagamit sa iba, dahil mahal ninyo yung magulang ninyo at nire-respeto ninyo. Yes po. Bakit sa Diyos ginagamit natin? Naisip niyo po ba yun? Daw, kumbaga right now lang namo nasigin nga nga nagamit na mo nga bagay nga ato ba na nagamit na mong pangalan sang ni God with sa mga jokes. Mm-mm. Expression. And dahil din sa influence ng ibang maling way. Alam niyo po ba kung bakit very insulting yon? Kasi instead na mga masasamang salita yung gamitin ninyo, yung mga foul words, Yes. pinalitan ninyo through His name. Ibig sabihin, ginamit niyo yung pangalan ng Diyos at ibinaba ninyo yung karakter niya parang kasing katulad ng mga masasamang salita. So ibig sabihin, naiinsulto yung Diyos doon. And galit na galit siya sa taong ginagamit yung pangalan niya sa walang kwentang bagay. And ang tanong ngayon, Kuya, sinasabi mo kanina sa amin na pinapatay ng Diyos. Ngayon, bakit buhay pa kami? Alam niyo po ba, nagtitimpi lang yung Diyos. Ibig sabihin, pinapakita niya yung awa niya sa atin na naghihintay siya na tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Ganun ang Diyos. O no? Pero it doesn't mean na walang katapusan yan. Darating ang panahon, pagbabayaran natin yun sa harapan ng Diyos. Okay? Anong pong tawag niyan? Ang tawag po niyan, blasphemy. Okay? We are using the name of God in a cuss word. And that is very serious thing sa mata ng Diyos. Ang tawag po niyan, blasphemy. Blasphemy, okay? Blasphemy. So, ano tayo sa paningin ng Diyos? Blasphemer. Blasphemy. Okay? So, hindi na lang po tayo sinungaling, hindi na lang po tayo magnanakaw, kundi nilalapastangan pa natin yung pangalan ng Diyos. Yun ay pangatlo. Are you still there? Yes, Okay po. pa ba kayo? Okay pa. Okay. So, dadagdag pa ko ng isa, okay? Medyo malala to. Actually, nung narinig ko to, nung nabasa ko to sa Bible, talagang sobra yung tama sa akin. Kasi lalaki ako eh. So, nandito naman si Kuya Raymart. So, una ko muna siyang tatanungin bilang lalaki. Kasi I think medyo awkward to sa mga kababaihan, no? Kaya Kuya Raymart, meron akong i-quote sa sinabi ni Jesus Christ. Ang sabi niya sa Matthew chapter 5, verse 28, ang sabi niya, kung sino man daw yung tumingin sa isang babae nang may pagnanasa sa kanyang isipan, pinag-isipan niya ng hindi maganda, ng malaswa, nagawa niya na yung tinatawag na adultery. Sa inyo dito ngayon, sino yung nakakaalam sa salitang adultery? Illegal po yan sa bansa natin. Na kapag nahuli ng asawa niya, na ginagawa yun ng asawa niya, makukulong siya. Kumbaga nang tawag niya, daw rape siya, kumbaga tawagon. Possible, pero ang adultery, ibig sabihin, nakikipagrelasyon ka sa may asawa. Ay, Okay? Kung kunyari, may asawa ako, kasama ko ngayon, nakipagtalik pa ako sa ibang babae, adultery yon. Okay? Ngayon, Kuya Raymart, ito yung sabi ni Jesus Christ. Tumingin ka lang sa isang babae, pinag-isipan mo ng hindi appropriate, hindi maganda, parang nagawa mo na daw yung adultery. And sabi niya, hindi mo na kailangan gawin yung adultery, literally. Ang kailangan mo lang gawin, tayong lahat, mag-isip ng hindi maganda sa isang tao, ng malaswa, parang nagawa na natin yung adultery, okay? So, Kuya Raymart, sana hindi kita ma-offend, no? Pero kung tatanungin kita bilang isang lalaki, dumating na po ba sa buong buhay mo na nakapag-isip ka kahit isang beses lang, sa isipan mo, na naisipan mo yung isang babae na hindi maganda, hindi appropriate. And before mo sagutin, meron akong sasabihin sa inyo. Kapag nag-iisip ka ng kung ano man yung gusto mong isipin, walang nakakaalam nun. Ikaw lang yung may alam nun. Tama? So ibig sabihin, kahit ano man yung gusto mong isipin, magagawa mo yon. Tama? So tanungin kita ngayon, Kuya Raymart, nagawa nyo na po ba yon? Sa ko, from, wala.
Wala pa, hindi pa. Never pa. Kay alam mo ko garang ga isip og kwan sa mga babae basta basta ano sa kwa kay lainan pugo sa kwa ba Mm-mm. mga hate pud na ko na amino na ko na sige ko ingog bad words nga na pero sa nga na sa babae kay never na ko gibuhat. Oo. And matanong kita kasi may narinig ako kanina sa kaklase mo. Sinabihan, sino ba 'yun? Sinabihan ka na ano. Matanong lang kita kung hindi lang hindi to sa iyo. Straight or part ng LGBT community? How about sa male? Kung hindi sa female, kung hindi sa kababaihan, dumating na ba sa point na sa ibang tao, sa ibang sex, nakapag-isip ka na rin sa same sex, ganon? Or masasabi mong never pa talaga? Sa kung sa isip oo pero sa personal wala pa. Wala pa. Pero sa isip. So ang pinag-uusapan natin ngayon sa isip. Okay? So thank you for being honest, Kuya Raymart. Ngayon, para hindi ka ma-separate, hindi mo ma-feel yung awkward dito, taas kamay din ako. Ako rin ay nagawa ko na rin yon. Okay? Kami na mag-asawa ko in the past. Actually, Kuya Raymart, mas worse pa ako sa'yo. Nagawa ko na yun many times. Ang daming beses na. Kasi ako yung may hawak sa mind ko eh. Ako yung kayang mag-control sa mind ko. Therefore, kaya kong gawin lahat. Tama? Okay, so dapat magkaroon ka ng at least hindi ka ma-feel parang sineseparate ako ni Kuya dito. Hindi, okay? Ako rin, nagawa ko na rin. Ngayon, sa mga babae naman, okay? Kung okay lang na matanong sa inyo, nagawa nyo na rin ba yon? Yung makapag-isip kayo ng hindi appropriate sa isang lalaki. Ano lang, parang manglait. Parang magtutukan jud ka. Oo. Tapos ay tutukan ka niya murag taas tapos marunong tutukan pero mo siya nga. Parang makaisip ko kag mga lain about sa yaha pero about sa ano wala. Pero hindi yung parang may sexual desire Wala. or yung may fantasy. Hala. Okay. Ilang taon na ba kayo? Luod. 17, 17. 18, 18. So I think Mag-18. meron na sa inyo nasa legal age. And because nasa mundo na tayo na puno ng social media accounts, social media internet, right? I think sa tingin nyo kayo, masasabi nyo na never pa kayong naka-encounter ng mga palabas na merong mga hindi appropriate na dapat tingnan daw sa yung bata ka pa. sa generation na ton karon kay daw halos man na ata tanan nakatan-aw og movies Hindi nga hindi appropriate o Yes malalaswa. Yes So po. therefore, nag-create na rin yun ng fantasy sa mind natin, right? Yes po. Habang pinapanood natin yun, tinitingnan natin yun, there is a fantasy in our mind na kung saan parang gustong-gusto natin. Tama? Yes. Yung mga images sa mind natin. Kasi kahit sa GMA, sa mga advertise meron, tapos sa mga lang MMK, may nagalabas na mga god, tapos Yeah. may mga bata din na tumitingin. Or kung mahilig kang magbasa ng mga Wattpad, e-books, Father. tapos magbabasa ka nun, merong mga romantic na mga scenes, right? Mag-create ng mga images sa mind natin. Okay? So therefore, nagawa na rin natin, right? Okay. Kuya Raymart at saka sa mga kababaihan dito, sana wag niyong isipin na nagja-judge kami sa inyo or Yes ginajudge ko kayo. Tinatanong ko lamang kayo, pero from your own admission, inamin niyo po ngayong araw na to, January 13, inamin niyo po na kayo ay sinungaling, kayo ay Liar. magnanakaw, kayo ay lapastangan or nilapastangan ninyo yung pangalan ng Diyos. At pang-apat, kayo ay mangangalunya sa puso or Yes. adulterer at heart. Okay? 4 pa lang po yun sa 10 utos ng Diyos, sa 10 Commandments. Ang tanong ko ngayon sa inyo, kung gagamitin ng Diyos yung 10 Commandments para hatulan niya tayo on Judgment Day, what do you think? Are we innocent or guilty? Guilty. Guilty. Yes. If we are guilty, ano ang karapat-dapat ating tanggapin sa Diyos? Punishment or reward? Punishment. Bakit punishment? Kay sa lahat ng sinacrifice ni God, wala tayong naibalik sa Kanya. Kumbaga, yung kabutihan na lang sana yung ibalik natin sa Kanya, pero hindi pa natin nabigay. Mm-mm. So you mean punishment is because meron kang nilabag na kautusan. Yes po. Meron siyang binigay na kautusan, hindi natin sinunod. Ang grabe yung sacrifice ni God sa tua, nagpalangsang siya sa krus para lang mabawasan na tong sala. So kung punishment yung karapat dapat nating tanggapin sa kanya, saan yung punishment? Heaven or hell?
Hell. Sinong agree dito na if he will die or she will die today, she will go to hell? Bakit? Kaya pwede man magbago ang isa ka tao. Mm-mm. Kay like, baguhon niya yung sarili para kay dili man gud tanan ka ng kapag nakasala ka, dili na ka pwede magbago. Mm-mm. So, ibig sabihin, people change. Apo. Okay, magbibigay ako ng illustration sa inyo para mas maunawaan nila, ma'am, doon sa sumagot na pwedeng magbago, okay? Ito ngayon yung ano ko sa inyo. Kunyari, mga pulis kayong lahat, okay? Tapos nakita ninyo ako dito sa plaza, nakapatay, nakapagnakaw. Pinatay ko yung magulang at ninakaw ko yung mga ari-arian niya. Anong tawag sa akin? Murder. Murder or criminal, right? Bilang mga pulis, anong gagawin niyo sa akin? Huhulihin. Yes. Kunyari, nandun tayo sa korte, tapos sabi ko sa inyo, mga sir, mga pulis, mga ma'am, at saka sa judge, I'm very sorry, cross my heart, hindi ko na po uulitin, promise, magbabago na po ako. I know na pwede po akong magbago. Papalayain ba ako ninyo bilang mga Hindi. pulis at judge? Kasi buhay yung nakasalalay dun eh. Tapos, okay lang yung maliliit na kasalanan. Okay, magbabago. ipagpalagay natin, hindi ako nakapatay. Ninakawan ko lang. Ngayon, humingi ako ng tawad sa inyo, tapos sabi ko, palayain nyo na sana ako. Papalayain nyo ba rin ba ako? May iba po siguro meron, pero yung nanakawan mo po, siya po yung mas kalaban mo kay murag siya, kung mo agree ba siya nga pasayloon ka or dili. So- Kay pulis lang man make Oo. kung halimbawa mapasaylo ka na mo pero katong imong gikwaan if moingon jud siya nga dili ka pwede pagawas so wala pod mi mabuhat bali Ay. siya jud imong Okay po. I think ang problema dito is hindi yung kung marunong magpatawad yung isang tao. I think ang problema dito is kung sumusunod ka sa kautusan. Merong law na binigay ang government na kailangang sundin ng mga pulis at ng mga tao. Okay? So ibig sabihin, there is a law higher than us na kailangan nating sundin. And kung hindi sinunod ng mga pulis, ibig sabihin, mga corrupt sila ng mga pulis. Tama? So kung nagnakaw man ako, nakapatay ng rape, whatever na sins na against sa law, kailangan ko pa rin pagbayaran yun sa kulungan. Kasi kung hindi ako ikukulong ng pulis, then corrupt yun na pulis. Tama? Yes. Ganon din ang Diyos. Hindi ibig sabihin na kaya mong magbago or kaya mong humingi ng kapatawaran sa Kanya. Hindi yun ang solution upang ikaw ay mapatawad Patawad ng ni Diyos God. at makalaya sa iyong kasalanan. So sa tingin nyo kaya, ano ang binigay ng Biblia para ang isang makasalanan ay mapatawad ng Diyos at mapalaya sa kanyang mga kasalanan? Kung hindi yun ang solution na sinabi ni ate kanina na kailangan magbago, and actually, hindi natin kayang magbago. Bakit? Tanungin kita, ma'am, kaya mo bang hindi magsinungaling starting today hanggang sa buong buhay mo? Hindi, di ba? Therefore, hindi mo kaya magbago. Doon pa lang na part, hindi mo na kayang magbago. Ang question ngayon dyan, papaano tayo maliligtas sa ating mga kasalanan? Sino ang magliligtas sa atin? Ang tanong ngayon dyan, meron na bang tao na lumapit sa ito, sinabi niya, ililigtas kita sa kasalanan mo? Wala pa. So sa tingin nyo kaya, paano tayo maliligtas? Balik sa Diyos. Ano pa? Magbalik loob? Trust Pag sinabi God. mong balik loob, parang ano ba yon? mananampata Eh paano kung sabihin ng Diyos sa'yo, if mag-serve ka sa Ginoo dapat na po kay bag-ohon sa imong kaugalingon kay miskan pa magluhod ka if wala kay ulay nagabag-o sige ra kag simba tapos wala kay ginabag-o wala lang Japon. pero again, kagaya ng nabanggit ko kaya kay ate, you cannot change yourself. Kasi sinabi ko sa kanya, kaya mo bang hindi magsinungaling ng buong buhay mo? Hindi eh. Therefore, you cannot change yourself. Hindi yun ang solution. And yung sinasabi nila Kuya Raymart na magbalik loob, eh ang tingin niya sa atin, kriminal eh. Makasalanan. Bakit niya tatanggapin yung ginagawa mo para sa kanya? Eh kailangan sa'yo parusahan. Diba? Kagaya ng isang kriminal, nakaharap niya yung pulis, hindi niya sasabihin sa pulis na, sir, tutulong na lang ako sa ibang tao, palayain mo na ako. Sasabihin ng pulis, sino ka? Nagnakaw ka, pumatay ka, ipapakulong kita. Ikukulong kita. Ganon din yung sa Diyos. So sa tingin nyo kaya, ano yung solution para tayo ay makalaya sa ating kasalanan? Pagdusahan ng kasalanan. Ano pa? Pagdusahan ng kasalanan. Pagdusahan? Eh, sabi ng Bible, kung pagdudusahan mo yung kasalanan, wala nang katapusan doon. Ang Yes. sabi ng Biblia, ang kabayaran sa kasalanan, kamatayan. Saan kamatayan? Sa impyerno. Amen. For the wages of sin is death. Romans 6:23. Ito pang sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die. Isang beses lang mamamatay ang tao. After that, judgment.
Pag namatay ka, hahatulan ka ng Diyos at pag hinatulan ka niya, ang tingin niya sa'yo kriminal dahil nilabag mo yung kautusan niya. Ang parusa sa'yo, impyerno. Kayo na mismo yung nagsabi kanina, ang punishment, ang karapat-dapat na matanggap ko. Saan yung punishment? Sa hell. So mga kuya, mga ate, if we will die today, tomorrow, or on the other day, we will go to hell because of our sin. Ang tanong ngayon dyan, how will you save yourself? Paano ka maliligtas? If you will go to hell anytime kapag namatay ka. That's the main point. That's the problem. Yes. Hindi natin, wala po mi kabalo kung ano Kung ang... kailan tayo mamamatay, Mm. right? So therefore, pwedeng mamaya, pag tawid natin sa kasada, pwede tayong mamatay, right? Masagasaan. Hindi ko yung sinasabi sa inyo na yun talaga yung mangyayari. Pero again, ang kamatayan ay pwedeng mangyari anytime. Tama? So ito yung tanong ko sa inyo ngayon. Papaano ninyo maliligtas ang inyong mga sarili? Observe lang sa... Pero kagaya ng sinabi ko kay Kuya Raymart, hindi niya tatanggapin yun kasi kriminal ka sa paningin niya. Liar, magnanakaw, blasphemer. Based sa akon nga ano kay sa may verse ko nga nabasa ka Luke 1:37, for with God nothing will be impossible. Wala imposible sa kay God. Kung kaya nimo bagon sarili mo, kaya jud nimo. Wala imposible nga patawaran pud niya ka. Actually, tama yung sinabi mo, ma'am, na nothing is impossible with God. Pero hindi yun pumapatungkol sa kaya mong baguhin yung sarili mo. Okay? Kasi sabi ni Jesus Christ, there is only one good and that is God. Sa Mark chapter 10 verse 18. Ibig sabihin, kung ang Diyos lang ang mabuti, lahat ng tao masama. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng nothing is impossible with God? Yun ay kung kaya kanyang baguhin at kaya kanyang iligtas sa inyong mga kasalanan. Ngayon, ang solution para tayo ay mapatawad ng Diyos at makalaya sa ating kasalanan, yun ay kung merong aako sa inyong mga kasalanan. Yes. Ang tanong ngayon dyan, meron ba kayong kilala ngayon na umako sa inyong mga kasalanan? Sino po? Si Jesus Christ. God. Naniniwala ba kayo Yes. na si Jesus Christ lang ang tanging solution para tayo ay maligtas sa ating mga sarili, Yes sa ating po. mga kasalanan? Yes po. Ano bang ginawa ni Jesus Christ? Nagpalangsang siya sa cross. Gi-sacrifice niya yung sa sarili para lang sa ato. So, pwede nyong mabanggit yan, pwede nyong alam yung katotohanan patungkol kay Jesus Christ, pero ito yung I think hindi nyo nauunawaan. Kung hindi ninyo nare-realize na guilty kayo sa harapan ng Diyos at karapat dapat kayong parusahan niya because of your sin, you will never appreciate kung ano ang ginawa ni Jesus Christ sa krus. Okay? So in order for you to understand kung ano ang ginawa ni Jesus Christ sa krus, kinakailangan ating makilalang ating mga sarili na sa harapan ng Diyos, tayo ay sobrang makasalanan at walang silbi sa harapan ng Diyos at kinakailangang parusahan because of our sin. Kailangan nating maunawaan yon. Again, sasabihin ko sa inyo, hindi kayo mabuting tao. Yes. Masasama kayong mga tao. Bakit? Kasi tayo ay makasalanan. Okay? So doon sa tanong ko kanina, do you consider yourself as a good person? No. Ang sagot doon, kayo ay masasamang tao. Hindi sa gitna ha, hindi 50-50, good at saka bad. Tayo ay masasamang tao na kinakailangang parusahan ng Diyos. Yun ang sabi ng Biblia. Walang sino man ang mabuti kahit isa sa atin. Ngayon, ito ngayon yung solution para tayo ay maligtas. Kung merong aako sa ating mga kasalanan, at sinong gumawa nun? Si Jesus Christ. Sino ba si Jesus Christ? Hindi lang siya propeta, hindi lang siya messenger, hindi lang siya tao, hindi lang din siya hari. Siya ay isang Diyos na nagkatawang tao, bumaba dito sa mundo at sinunod niya lahat ng kautusan ng Diyos upang maging sapat na kabayaran sa ating mga kasalanan. Ang tanong ko po sa inyo ngayon, bakit sinunod ni Jesus Christ yung kautusan ng Diyos? Ano yung purpose nun? Ano yung meaning nun? Bakit kinakailangan niyang sundin lahat ng kautusan ng Diyos Ama? Tama. Para maligtas ang lahat ng tao sa kanilang kasalanan. Tama? And kinakailangan gawin ni Jesus yun na sundin yung kautusan ng Diyos Ama upang siya ang maging sapat na kabayaran sa ating kasalanan. Kasi ang standard ng Diyos Ama, perfect. Para ka makapunta sa langit, kinakailangan mo maging perfect. Ang tanong ngayon dyan, sino perfect sa atin? Wala. Wala. Sino lang ang perfect? God. Si Jesus Christ. Kaya sinunod niya lahat ng kautusan. Kaya siya yung namatay sa krus
at hindi tayo? Dahil siya lang naman ang kayang mag-sacrifice at ma-satisfy yung justice at saka yung pagmamahal ng Diyos doon sa cross. Kaya tinanggap ng Diyos Ama yung kanyang sacrifice na ginawa sa krus. Okay? So hindi lang nanatiling patay si Jesus Christ. On the third day, He rose again and He is now seated at the right hand of the Father. Ang tawag po nito is magandang balita or good news. Ang tanong ko sa inyo mga ma'am at saka sir, bakit tinatawag na good news or magandang balita yung ginawa ni Jesus Christ doon sa krus? Bakit siya tinatawag na magandang balita or good news? Tama. Tinawag siyang good news kasi papunta na dapat tayo sa impyerno, pero nandyan si Jesus Christ nakahandang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Meron na nagbayad dun sa ating mga kasalanan. Hindi ang ating mga religion, hindi yung mga churches natin, hindi yung pamilya mo ang magliligtas sa'yo, hindi yung education mo ang magliligtas sa'yo, hindi yung mga mabubuting gawa na ginagawa natin yung magliligtas sa atin. It is only through Jesus Christ. Anong sabi niya? I am the way, I am the truth, and I am the life. No one can come to the Father except through Him. So saan makikita ang kapatawaran at buhay na walang hanggan? Kay Jesus Christ. Kaya ito yung kautosan niya sa atin. Ito yung inuutos niya sa ating mga makasalanan. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, talikuran natin ito, humingi tayo ng tawad sa Diyos, yun yung una. At pangalawa, lumapit tayo kay Jesus, pagkatiwalaan natin siya na doon sa kanyang ginawa sa krus, yun lang yung tanging paraan upang tayo ay maligtas sa ating kasalanan, sa galit ng Diyos at sa impyerno na kinakaharap natin pagdating ng panahon. Doon tayo ililigtas ng Diyos. So ano yung kailangan natin dapat gawin? Pagsisisi sa kasalanan at pangalawa, pagkatiwalaan natin si Jesus na doon sa kanyang ginawa sa krus, yun lang yung tanging paraan upang tayo ay maligtas sa ating kasalanan. Dito tayo magtatapos, mga kuya at ate. Kailan nyo siya gagawin? Yung dalawang bagay na inuutos ni Jesus Christ para sa atin. Sa base sa na pakinggan namin ngayon is parang na-realize namin sa sarili namin na kailangan namin magbago anytime kay hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, hindi natin alam kung kailan babalik si God. Anong name nga, ma'am? Angel. Angel. Napakagandang pangalan. Pero Angel, again, uulitin ko, kagaya ng sinabi ko kina ma'am, hindi ikaw ang magbabago sa sarili mo. The reason why na kinakailangan mo si Jesus Christ, kasi siya yung magliligtas at magbabago sa'yo. Hindi mo kayang baguhin yung puso mo eh. Ang sabi ng Biblia, your heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ibig sabihin, yung puso natin ubod ng sama at napakarumi. So hindi mo kayang baguhin yung puso mo. It is only Jesus Christ alone. So ang kinakailangan mo, lumapit sa Kanya, pagkatiwalaan siya, paniwalaan siya, na siya lang ang magliligtas sa'yo at magbabago sa'yo. So kailan nyo yun gagawin bilang mga estudyante? Bilang isang tao, kailangan mo magsisi, humingi ng tawad, lumapit kay Jesus at pagkatiwalaan siya upang ikaw ay maligtas. Kailan nyo kaya gagawin yon? Kung na-realize ninyo na kayo ay makasalanan at deserve na maparusahan sa kasalanan, kailan nyo kaya gagawin na humingi ng kapatawaran, magsisi at pagkatiwalaan si Jesus? Ano po? Araw-araw. Ginagawa ninyo araw-araw. Masasabi nyo ba na na-born again na kayo? Born again yun. Ano po? Born again kasi yung ano. Born again ka. Baka born again na church. Oo, born again na. Born again na church. Pero, do you really know what it means to be born again? Hindi pa masyado. Kasi sabi ni Jesus Christ, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So kung hindi ka pa daw na born again, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang tanong ko ngayon sa inyo, paano nyo nasabi na ginagawa nyo siya araw-araw, na born again na ba kayo? Yun yung question. Anong ibig sabihin ni Jesus Christ patungkol sa born again? Kinakailangan merong pagbabago or binago sa'yo ng Diyos na masasabi mo meron kang past life and now you are a new creation. Binago ka na ng Diyos. Masasabi mo ba, ma'am, na binago ka na ng Diyos? Hindi pa sure. So therefore, baka hindi pa natin nagagawa yon. Tama?
Pwedeng alam lang natin na humingi tayo ng tawad sa Diyos at lumapit sa Kanya. Pwedeng alam lang natin yon, pero totally hindi pa nangyari sa buhay natin. So yun yung kailangan mangyari sa buhay natin. Kailangan nating ma-born again. No? And sino lang yung kayang gumawa nun sa atin? It is only Jesus Christ. Siya lang. So again, maybe hindi nyo pa talaga sapat na nauunawaan yon. Pero I pray and I hope na ang Diyos ay kumilos sa inyong mga puso at baguhin niya kayo galing sa puso, simula sa puso hanggang sa buhay ninyo. Kasi ma'am, ang sabi ng Biblia, kung hindi ka na born again, kung hindi ka binago ng Diyos, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. And the only way for us na mabago is lumapit kay Jesus, pagkatiwalaan siya, at paniwalaan na siya lang ang magliligtas sa atin, wala ng iba. Sino nakasakay na ng eroplano sa inyo? Wala pa? Wala pa. Sino ang gustong soon na, malapit na? Bakit? Saan po pala kayo pupunta? Manila. So sasakay si ma'am sa eroplano. Ano ang purpose ng parachute? Nga, To save your life. Saan siya ginagamit? Sa anong oras, panahon? sa pag danger na jud. Pag emergency na, kapag Oo. magka-crash yung eroplano. Pero dili man ka makaparachute sa aeroplano di ba? Kinakailangan mong tumalon. And then, susuotin mo yung parachute. Saan kayo nagtitiwala? Sa parachute o sa sarili ninyong lakas para maligtas ninyo yung inyong mga sarili? Own strength. Sa sariling lakas. So, hindi mo na kailangan ng parachute. Tatalon ka sa aeroplano without the parachute. Dahil na Superman ka doon. Ganun ba yon? So, tatalon ka sa aeroplano dahil na walang parachute. Depende sa sitwasyon ko. Para sa ko. Di ba sabi nyo kanina, kinakailangan ng parachute para yun yung magligtas sa'yo? So, ibig sabihin, hindi yung sarili mong lakas ang magliligtas sa'yo. Yung parachute, tama? So, kinakailangan mong suotin yung parachute para ikaw ay maligtas. Ibababa ka ng maayos, tama? Ganon din si Jesus Christ. Right now, your life is in danger. Nasa danger yung buhay mo ngayon na kinakailangan mo si Jesus Christ para magligtas sa'yo. Parang parachute. Yung buhay mo ngayon parang isang eroplano na madidisgrasya na. Kinakailangan mong suotin yung parachute para maligtas ka. So put on the Lord Jesus Christ and He will save you. Ang sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ibig sabihin, kinakailangan mong pagkatiwalaan si Jesus, paniwalaan siya na 100% na siya lamang ang magliligtas sa iyo, kagaya ng parachute doon sa kasalanan mo. Okay? Meron bang sense yung na-share ko ngayon sa inyo? Yes po. Paano nyo nasabing merong sense? Baka para lang sa'yo angel, sa iba hindi. Bakit nasabi mo angel na merong sense? Damo kami na learn about God, tapos about sa mga sala na mo. Na-realize nyo ba na kinakailangan yung maligtas right now? Yes. So ano yung kailangan yung gawin para maligtas? Ano yung naibahagi ko kanina? Na utos ni Jesus Christ. Yes, magtiwala sa Kanya. At ano yung isa pa? Dalawa yon, right? Magsisi sa kasalanan. Paano ba magsisi? Talikuran yung kasalanan, humingi ng tawad sa Kanya. At pangalawa, pagkatiwalaan ninyo si Jesus. Na siya lang yung tanging paraan. Kagaya ng parachute. Kunyari magkasama tayo sa aeroplano, sabi ko, ay, day, or sis, or bro, kabalo ko nga ang parachute, muluwas ako pero dili lang ako suoton. O sa inyo pananaw sa ako Saver. Or Kauban ko ninyo sa aeroplano, nya ni anak ko sa inyo kabalo ko nga ang parachute, muluwas ako pero dili na ako siya suoton. Ha? dako iya nga tiwala sa sarili niya nga kaya niya nga wala parachute. So mayabang siya. Oo. And pwede sabihin natin, parang baliw siya, stupid, right? Yes. Kasi alam niya na madidisgrasya yung eroplano, pero hindi niya sinuot yung parachute, tama? Ganun tayo kung hindi tayo magtitiwala kay Jesus. Kung hindi kayo magtitiwala kay Jesus, hindi kayo lalapit kay Jesus ngayon at magsisi sa kasalanan, para ka lang ding isang tao na sinabi mo, I believe na ang parachute makakaligtas sa akin, pero hindi ko siya susuotin. Parang ganun ang isang taong hindi magtitiwala kay Jesus. So right now, I command you, sabi ni Jesus Christ, repent
and believe in Him. Put your trust in Him para maligtas tayo, okay? Sana yung na-share ko ngayon sa inyo magbigay babala at blessing na rin sa inyo na ma-realize ninyo na kailangan yung maligtas ngayong araw na to. Hindi bukas, hindi on the other day, right now, kailangan yung maligtas. Kasi malay nyo, hindi na kayo buhay bukas. Ang kamatayan pwedeng mangyari anytime. Hindi naka-promise sa atin yung bukas, okay? Alam niyo po ba kung ilan ang namamatay everyday? 150,000. Pagpasok ng isang araw, merong 150,000 na mamamatay. Malay nyo, kasama tayo dun sa 150,000. Hindi ko kayo tinatakot, pero that's the reality. Sana pag-isipan yung mabuti, okay?